Yung bola ng Molten BG45 na mga Molten hanggang BG32, darating dapat sa inyo yan inflated, may hangin. So okay, what's up riders? So meron tayong dumating dito na parcel. In order ko ito online sa isang kilalang online shop. Gagawin natin, ang gagawin ko lang is titingnan lang natin kung original yung dumating sa atin na bola. At syempre, susukatin din natin, tingnan natin kung dati pa rin, tama pa rin ba yung sukat. Pag fake to, pag OEM tong dumating na bola, hindi na natin susukatin, hindi na rin natin titimbangin. So may timbangan din tayo dito. So kapag nakita ko na fake OEM itong bola na dumating, wala na, hindi na natin, titikin na natin yung ating pagsusukat. So syempre, para malaman, buksan muna natin so nagpapadalan din kami ng mga bola online, no? So marami namang mga online shop dyan. So pinagtataka ko lang dito sa sa dumating sa amin na parcel, hindi siya naka-bubble wrap. So ang niya rito, ang packaging niya, naka-box lang siya, then plastic na itim. So pag ganito, usually pinipenalty kami ng mga online platform na yan. So may online shop din kasi kami. Pero dito nakapagtaka dito kasi itong itong online shop na to is siya, naka-considered as small doon sa shop nila. Pero pinagtataka ko rin, no, may mga online shop na mall din, pero may mga fake at OEM din na binebenta. Doon din ako minsan nagtataka doon sa mga shopping platform na yan, bakit inaalaw nila doon. So titingnan natin to, buksan natin kung legit ba itong nakuha natin doon. So mall yung natin na pag-orderan natin. Ayun, no? Wala siyang bubble wrap. So sa amin, pag ganito, hindi natatanggapin ng courier yan. Bawal. Sabihin sa amin, sir, bawal po yan ganyan. Hindi naka-bubble wrap. Kailangan po naka-bubble wrap, naka-box, tapos naka-bubble wrap ulit. Hindi ina-allowed. Tapos, mape-penalty na kami. Karoon na kami ng violation yan. Pero dito sa mga ganito, hindi ko alam tataka minsan kahit overseas yung order. Madalas din kasi ako nag-order, tapos yung shop galing sa ibang bansa. Minsan galing China, minsan galing Taiwan, Indonesia, mga ganyan. Yun, tataka ako, hindi naka-bubble wrap. Tapos dumarating na maayos. Pero pag yung sa amin, naka-bubble wrap na, naka-box na, tapos naka-bubble wrap pa ulit. Dito lang sa Metro Manila yung deliver, nasisira pa. Pag ganon, isa sa amin pa na-charge yung ganon. Error na ng courier yon, kami pa yung na-charge. So di ba unfair? Parang medyo may pinapanigan sila. May pinapanigan yung mga online platform na yan. Okay, buksan na natin to. Sirahin na natin yung box niya. Gagamitin pa rin naman namin itong box na to. I-retouch lang namin to. Okay, yun, naka-bubble wrap yung bola sa loob. So mukhang legit yung bola kasi nakita ko yung plastic niya dun sa loob. Ayun yung isa sa malalaman natin kung original ba yung bola ng mga Molten. Tanggalin natin. So naka-bubble wrap naman yung bola sa loob, pero yung box, yung outer, hindi na naka-bubble wrap. Ayan. Yan. So yun na yung plastic ng bola ng Molten. Ganyan dapat ang plastic niya. Yung iba, pag yung Molten BG45, BG4000, kapag yung plastic niya is yung balot na balot lang talaga na gano'n, asahan nyo na, fake or OEM yung mga yan. Pero pag ganito, legit to. So, all goods. Meron ng, kumbaga, yung unang part, yung unang malalaman natin kung original yung bola. Pero minsan, yung iba, nagpapadala ng hindi ganito yung plastic. So pag yung mga ganon, may pinadala sa inyong
hindi nakaka-plastic na ganito, malalaman nyo pa rin naman kung original or hindi yung bola. Yan, okay na. So, 1 point na original. Dahil dito sa plastic, titignan natin susunod yung barcode niya. And yung kulay din. So, sa ano pa lang, sa kulay pa lang, nakikita ko na original siya. Yan. And yung texture niya, hindi ganito yung OEM. So, ito din. So, usually, yung mga fake OEM nito, black yung ano nito, kulay black yung BG45 na nakalagay. So, ito medyo parang may pagka-gold yung black. And parang medyo may ano siya, hindi siya solid black. O yung iba naman, iba yung kulay, hindi ganyan. Tapos, yung pagka BG45 niya, makapangit yung sa OEM yan. Barcode, let's go to the barcode. Yan. All goods, positive, original yung bola na nabili natin. And kailangan size 7, no? Baka mamaya size 6 BG. Ayan, nakalagay dito is B7 G45. So, size 7 naman siya. Pag size 6 kasi nakalagay dyan, B6 yan. Tapos ito, 6 din ang nakalagay dito kung size 6 to. So, all goods. Original yung bola na nakuha natin sa online. Pero, kung gusto nyo rin talaga makabili ng original din, para hindi kayo fake, maloko, kung gusto nyo talaga ng 100% original na Molten BG45, BG4000, BG38, pwede kayong order sa amin. Nasa description yung link. Click nyo lang yan, dadalayin kayo na sa shop namin. At pwede nyo na i-check out. Okay, mabilis na lang tayo. Sukatin na natin ang ating bola. Ang circumferential nito. Let's go. Ilang centimeters nga ba? Check nyo na lang kung parehas pa rin to sa dati ah. So okay, ang sukat niya is 76.7 centimeters. Yan. So, na-vlog ko naman na ito before. Tignan nyo na lang kung same pa rin ba sila ng sukat. So, across naman tayo. Across sa bladder line. So, yung kanina nandun tayo sa bladder line. Ngayon naman, across naman natin siya. Okay, so okay, across tayo. Ayan ang sukat niya. So, ayan, almost same din. Na 76.7 ba yun? Parang sinabi ko na. Alos pares lang din naman. Okay, timbangin natin ang bola. So, ang ano ko dito sa mga Molten BG45, yung mga dati na dumating sa akin, no? Mga bola natin na order na dumating sa atin na original na Molten BG45. Actually, kahit yung mga nasa mall na mga BG45 na yan, ay gumaan na. So, natandaan nyo ba yung vlog ko before na siguro baka tinamaan din ng shrinkflation yung mga Molten na bola kaya gumaan. And ngayon, tingnan natin kung dadagdagan ba yung weight niya o ganun pa rin, magaan pa rin. So okay, timbangin na natin. Ito yung timbangan natin. Let's see kung gaano siya kabigat. Tadaan! Okay. So ang bigat niya ngayon is 600 grams sarado. Sakto. Walang sobra, walang kulang. 600 grams ang bola na Molten. So gumaan yung bola. Pero eto medyo ano siya, yung bigat niya, mas mabigat siya dun sa dati ko. Yung may mga nakuha kasi ako dati, 595 grams. Mas mababa ng 0.05 grams, no? Pero ito, 600 grams. So, dati, yan. So, yun ang mga bola ngayon ng Molten BG45. Nasa 600 grams na. So, dati, nasa 616 ata ito, nasa 610. Panoorin nyo na lang doon sa mga nakarang vlog ko kung gaano nga ba kabigat ito. So, sa tingin ko, nung way back, mga 2020 pa yun, o kaya 2022, ganun siya kabigat, yung bola na to. And, kung i-compare naman natin siya sa Molten BG4000, Molten BG38, yan, Molten BG, ano pa ba sa BG32, mas magagaan yung mga yon. And, yung panel ng mga yon, mas manipis. Unlike nito, makapal talaga to. Maganda talaga tong bola na to. Original talaga to. So, okay, yun lang mga idol na vlog. Okay, so yun nga pala, no? Yung bola, pag molten yung bola na original, pag kailangan yung bola na Molten BG45 na mga Molten hanggang BG32, darating dapat sa inyo yan inflated, may hangin. Kapag dumating sa inyo yung bola na walang hangin, deflated, ano na yan, red flag na yan. Pwedeng fake yung bola, pwedeng local, pwedeng, hindi local, sorry for the term local, it's not local. Pwedeng fake, OEM, Class A, mga ganyan, yung bola na yun. So, dapat inflated yung bola. Okay?
So, ayun lang mga idol. Maraming salamat sa panonood. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe at kung gusto niyo pa matuto about sa bola, please don't forget to click the subscribe button. At kung gusto niyo talaga ng original, ulitin ko, para hindi kayo manloko, sakay na kayo order ng Molten VG45. Yun lang mga idol. Thank you for watching and I'm Bounce Out.